Hello to everyone mga kaibigan at mga kabarya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. My name is Alejandro and my channel Alejandro Vega TV at your service. Ayan mga kaibigan, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Itong scallop shape na 5 centimos ng Pilipinas. Ayan. Bago ang lahat mga kaibigan ay ito yung mga nakuha ko along may coin hunting. Ito yung 1999 5 peso BSP series na semi-hard to find sa mga 5 piso. Ayan, nagawa sa nickel brass. Ito po ngayon nagkakalaga ng 30 to 50 pesos pagka ganyan lang itsura. Pero pag UNC, AU, magaganda at makikinang ay umaabot po yan ng 100. Yung iba nagbebenta ng ganon kataas. At yung pangalawa kong nakuha mga kaibigan ay itong year 2019 5 centimo in GC series. 2019 po ito, bali ito po ay pangalawa sa aking koleksyon. Year 2019 5 centimo in GC series na hard to find sa NGC series 5 centimo mga kaibigan, na may ginawa nito na tatlong klase, 2017, 2018, sa 2019. Ito na po yung pinaka-hard to find. At pinakamababa nito na bintahan sa market ay 20 pesos. Pero ang iba nagbebenta ng halos 30 isa, 50 isa at pataas yan mga kaibigan. Yan po ang ating balita ngayon mga kaibigan, bago kong nakuhang mga coins sa aking coin hunting activity. So, ayan mga kaibigan, patuloy tayo sa ating gagawin. Bali nga, sabi ko nga, ito yung ating topic for today. Yung 5 centimo, 1979, 1980, 1981, at 1982. Ayan mga kaibigan, 79, 80, 81, 82, bali hindi na po magaganda yung coins kong nakuha kasi ito ay matagal nang na-stock. Bali ang bariyang ito mga kaibigan ay napakahirap i-maintain yung kanyang kondisyon. So bali ito na lang yung medyo maganda. May hawak kabagan ng gatong klase ng bariya, 5 centimo, Republika ng Pilipinas, ang bagong lipunan. Ito po ay ang bagong lipunan na ginawa noong 1979 to 1982. Yung batch na yun mga kaibigan. Ayan, makikita mo dyan ang imahe ni Melchura Aquino, kilala sa tawag na Tandang Sura. Yung kanyang pangsyon ng kapanahunan ng himagsikan, siya yung mga kumukup sa ating mga katipunero, sa mga gerilya, kung sila ay mga sugatan, siya yung nag-aasikaso, nagpapakain at tagagamot. Yan po, kaya po siya ay naging bayani ng Pilipinas. Ito pong si Melchura Aquino. Ayan po yung kasaysayan niya. Yan po yung harap ng bariyang ito. At makikita nyo ay hugis bulaklak or scallop shape yung kanyang pagkagawa, pagkahulma or shape mga kaibigan. At siyempre plain yung kanyang gilid na scallop shape. Bali ito mga kaibigan, ito naman yung kanyang likod. Ito po ay bali 1980, ang bagong lipunan. Ayan, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po yung logo ng ang bagong lipunan noong panahon na ni Pangulong Marcos mga kaibigan. Bali pinakita ko nga sa inyo mga kaibigan, itong batch na to. Kompleto naman tayo ng batch mga kaibigan. Ayan o. Meron tayong 1979, 80, 81, tsaka 82. Ay mga kaibigan, 82. Bali, pangit na siya mga kaibigan. Punong-puno na ng patina mga kaibigan, yung mga itsura ng gantong klase ng bariya. So bali, ang tanong mo, or maaari mong tanong, nabebenta ba ang gantong klase ng mga bariya mga kaibigan? Ayan, unahin na natin mga kaibigan siyempre sa YouTube. May nagtitrace ng 1,000 daw isa, 2,000 ang isa, 5,000, 500, 100. Sari-saring mga sinasabi ng mga vlogger mga kaibigan. Kaya nga alamin natin ang totoo dito sa ating channel kasi tayo po ay naawa sa mga baguhan ng mga coin collector ay nami-mislead
ng mga fake news. Dahil lang sa view ay nag-vlog sila, pero wala naman tayong sinasabi na kung sino yun. Pero dapat accurate or tama yung sinasabi na sa kanilang mga vlog, mga kaibigan, para yung tao ay hindi nililigaw ng landas. Akala nila mamahalin, yung pala hindi. So ayan mga kaibigan, yung bariyang ganito mga kaibigan ay gawa sa brass, at may narinig din ako at napapanood minsan na gold daw ito. Pero po mga kaibigan ay talagang gawa sa brass or dilaw na tanso mga kaibigan. Bali kung titingnan mo naman dito kay numista.com mga kaibigan, yung mga hard to find sa ganitong klase ng barya ng ginawa mula 1979 to 1982 ay yung mga special uncirculated, yung fruit coin, saka yung mga Franklin Mint na gawa mga kaibigan. Pero yung gawa sa atin ay common coin lang po, yung 1979 hanggang 1982. So bali, dito kay Nivista.com, ang presyuan dito ay i-random natin from 1979 to 1982 ay halos 3 pesos lang yung isa. UNC na yung mga kaibigan. Bali itong hawak natin ay nasa good condition lamang or fine condition mga kaibigan. Bali yung mga maitim na nakikita nyo dyan, ayan, wala namang damage dyan pero madami lang po patina. Nasa lower grade na po siya mga kaibigan. Pero itong ating hawak ay nasa fine condition mga kaibigan. Bali pinakamataas nga lang kay numista.com yung isang piraso ay 30 pesos mga kaibigan. At tiningnan natin sa site ni Shopee. Kay Shopee mga kaibigan ay 150 sa. Tiningnan ko din kay eBay, mayroon daw nagbibenta halaga ng 220 pesos mga kaibigan ng isa. At dito naman kay Carousel Philippines, yung 8 piraso na 1979 mga kaibigan ay nagkahalaga ng 2,100 mga kaibigan. Ibig sabihin, kung i-divide mo siya sa 8, yung 2,100 ay nagkakahalaga siya ng 233 pesos ang isa. Sadya pong mahal talaga diyan sa mga online site na mga market mga kaibigan ng mga collectibles like Lazada, eBay, Shopee, Carousel. Kasi po may binabayarang mga charges yung mga nagpo-post dyan at karapatan nila kung magkano nila gustong ibenta yung kanilang mga koleksyon or mga barya. Mahal man yan o mura mga kaibigan. Bali, kung tayo na may pupunta dito sa ating local buy and sell sa Pilipinas mga kaibigan, mura lang po ito eh. At maraming kanya-kanyang presyo, estimation kung magkano talaga mga kaibigan. Bali kung ako ang tatanungin nyo, ayon sa aking experience, ayon sa aking mga pagbabasa sa mga comments, sa mga coin collector group sa FB, kaya sa mga post nila mga kaibigan, pinakamababa na bintahan ito pag maramihan ay piso ang isa or bultuhan mga kaibigan. Piso ang isa, pero kailangan ang kondisyon niya ay almost uncirculated or kaya uncirculated mga kaibigan, yung ganitong klase ng barya. Pinakabababa ng presyo, yan po ay presyo ng reseller. Pero meron din nagbebenta na 3 ang isa, meron 5 piso up to 10 pesos. Pero kung pag sa mga coin shop kayo bibili ng ganitong klase ng barya, iskalo 5 centimo, from 1979 to 1982 mga kaibigan, ay pwede nyo po yung magbili sa 20 pesos ang isa or 15 pesos ang isa, may kasama pang coin capsule o kaya card case mga kaibigan. Depende po yan sa presyo ng coin shop kung saan kayo bibili. Kasi binibayaran din naman nila ang lisensya sa pag-operate at saka sa pwesto mga kaibigan. Kaya medyo mahal sa mga ganyan mga kaibigan. So ayun mga kaibigan, kung ang tatanungin niyo naman ay yung mga ganto, yung mga maitim na different year, yan po ay nabibili na lang ng per kilo. Di na po yan kahit piso siguro, ayaw nang bilhin yan. Kasi pangit na, maitim na. Per kilo na po yan, may nagbibenta ng 80 pesos per kilo, 100, 120 pesos per kilo. Kasi pangit na po siya, hindi na po siya collectible, at hindi na po siya magandang ilagay sa frame. So yung ganito, yan yung sinasabi ko sa inyo, nasa inyo yung magkano presyuhan, 3 pesos, 5 piso, pero pag bultuhan
na UNC, uncirculated, EU, almost uncirculated. Yan po ay pinakamababa nagbibenta ng piso ang isa, mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan, ang aking masasabi tungkol sa mga barya kong nakuha, tungkol dito sa 5 centimo nagiging trending sa mga coin collector, at para mawala na rin yung haka-haka nyo kung yan po ba ay sobrang mahal ng mga gantong klase ng barya. Maraming pong salamat at tiwala at pagsusuporta sa aking channel. God bless you all. Bye-bye!